Agad na nailagan ni Chen Do ang biglaang pag-atake ng babae. Sa isang makinis at sanay na galaw, sinalag niya ang suntok gamit ang kanyang espada, sapat upang maipihit ang direksyon ng atake at pigilan ang direktang tama. Dahil dito, mabilis na umatras ang kanyang kalaban. Dumistansya ang babae, saka bahagyang tumawa, halatang natutuwa sa ipinakitang reaksyon ni Chen Do. Pinuri niya ang bilis ng kanyang mga kilos, ngunit kasabay nito ay binalaan siya, hindi raw iyon isang pagsusulit sa paaralan. Sa tunay na laban, hindi kailangang hintayin munang makita ng malinaw ang kalaban, lalong hindi kailangang bumati bago umatake. Tumama kay Chen Do ang mga salitang iyon. Buong determinasyon niyang inihanda ang kanyang espada. Mula sa talim nito ay unti-unting lumabas ang kulay asul na liwanag, kasabay ng pagbagso ng isang matinding presensyang martial. Mariin niyang sinabi sa babae na may natutunan na siya, at sa pagkakataong ito ay hindi na niya ito bibigyan ng panibagong tsansang umatake ng patago. Sa isang iglap, siya mismo ang kumilos. Mabilis niyang winawasiwas ang espada, nagguguhit sa ere ng malinaw at maningning na bughaw na enerhiya. Madaling iniwasan ng babae ang sunod-sunod na atake, tila walang kahirap-hirap ang bawat paggalaw. Gayunman, sa huling pagwasiwas ni Chen Do, ang talim ng espada ay halos dumaan na sa mismong mukha ng babae. Walang pag-aatubili, bigla niyang binago ang galaw at ginamit ang Pale Dragon Point Thrust. Nagulat ang babae at napatanong kung iyon nga ba ang teknik na Pale Dragon Point Thrust. Malinaw na isa itong galaw na panusok, ngunit ginamit ito ni Chen Do na parang karugtong lamang ng naunang galaw, hindi bilang hiwalay na atake. Kasunod nito, sinipa ng babae si Chen Do ng buong lakas, dahilan upang siya'y tumilapon palayo. Habang ginagawa iyon, mahigpit niyang sinabi na ang Flowing Light Sword Art ay hindi dapat ikulong sa iisang anyo. Kailangang pag-isipan ng mas malalim ang mismong diwa ng sining ng pakikipaglaban. Habang lumilipad sa hangin, napaisip si Chen Do. Tama nga ang sinabi nito, bakit nga ba niya kailangang ikulong ang galaw ng espada sa isang anyo lamang? Gayunman, hindi niya maiwasang magtaka kung paano nalaman ng babae ang teknik ng kanyang espada. Muli niyang iniwasan ang mabilis na pag-atake ng babae, subalit sa pagkakataong iyon ay napunit ang kanyang maskarang hugis ulo ng baboy. Sa isang kisap mata, bigla na lamang lumitaw ang babae sa kanyang harapan at mahigpit siyang pinagsabihang huwag mawalan ng konsentrasyon. Dito tuluyang napagtanto ni Chen Do kung gaano kalakas ang kanyang kalaban. Hindi niya man lamang matukoy kung anong pundasyon ng martial arts ang pinag-aralan nito. Sinubukan niyang salubungin ang susunod na atake, ngunit bigla na namang nagbago ang posisyon ng babae. Lumitaw ito sa itaas niya, naghahanda ng panibagong galaw. Umatake ito ng may kasamang lilang enerhiya, marahas at mabilis, habang sinasabihan siyang naging pabaya. Napamura na lamang si Chen Do sa kanyang isipan at tinawag itong isang mandarayang camper. Sa parehong sandali, lumitaw ang system window, siya ay natalo, at nabawasan ng 10 victory points. Habang nakaupo sa loob ng virtual space, mariin niyang inisip ang nangyari. Alam niyang kung purong lakas lamang ang pagbabasehan, may tsansa siyang manalo. Ngunit pinili ng kanyang kalaban ang patagang pag-atake. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang maskara at sinabi sa sarili na kailangan niyang pag-isipan muna ang mismong martial arts. Ang Flowing Light Sword Art ay may 4 na anyo, at sa kasalukuyan ay hindi pa niya ganap na nakokontrol ang Pale Dragon Point Thrust bilang isang purong galaw na panusok. Ang katangian nito ay malapit sa estilo ng isang assassin, tahimik, biglaan, at nakamamatay. Doon siya nagkaroon ng ideya. Ang assassin ay bihasa sa pagtatagong atake, sa mga lihim at hindi inaasahang galaw. Napagtanto niyang masyadong diretso ang kanyang estilo ng pakikipaglaban. Ninais niyang subukan ang bagong pananaw na ito sa isang tunay na laban. Muli niyang pinindot ang holographic keyboard. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang dambuhalang lalaki na may hawak na kadena, at sa dulo nito ay isang malaking bilog na bakal. Napangiti siya ng mapait, kagagaling lamang niya sa laban kontra isang sneak attacker,
at ngayon naman ay isang kalabang likas na pangontra sa sandata. Hindi niya maiwasang magtanong kung anong uri ng maladyos na matchmaking system ang mayroon dito. Gayunpaman, hindi siya nag-atubili. Tumakbo siya ng mabilis at naghanda ng pag-atake. Ang kanyang espada ay muling nagliwanag sa kulay asul, at buong kumpiyansa niyang inilabas ang kanyang martial arts. Sa harap ng dambuhalang lalaki, malinaw na nasa kanya ang bilis at teknik, winawasiwas niya ang espada, nag-iiwan ng bughaw na alon ng enerhiya, at malakas niyang isinigaw ang painting the ground as a prison. Tumama ito sa tiyan ng lalaki, subalit hindi sapat upang magdulot ng seryosong pinsala. Agad niyang sinundan ito ng isang pataas na was-iwas ng espada, gamit ang golden drum's ring to the heavens, na direktang tumama sa ulo ng kalaban. Napasigaw sa galit ang dambuhalang lalaki at sinabihan si Chendo na hindi ganoon ginagamit ang espada. Huwag daw niyang isipin na dahil bahagya siyang mas malakas ay maaari na niyang gawin ang kahit ano. Hinayla ng lalaki ang kanyang sandata at buong lakas na ibinato ang malaking bilog na bakal patungo kay Chendo. Hindi nagpakita ng takot si Chendo. Habang papalapit ang bakal, kalmado niyang tinanong kung ganoon ba talaga. Bago pa man tumama ang sandata, ginamit niya ang breeze in the forest. Sunod-sunod na tusok ang ginawa niya sa bilog na bakal, at dahil sa lakas at bilis nito, halos bumalik ang sandata pabalik sa dambuhalang lalaki. Sa isang biglaang paggalaw, si Chendo ay agad na napunta sa ibabaw ng kalaban, ang kanyang espada ay nakatutok na sa leeg nito. Gulat na gulat ang lalaki at napatanong kung hindi ba nasa harap lamang niya si Chendo kanina. Bago pa ito makapag-react, walang pag-aatubiling ginamit ni Chendo ang Pale Dragon Point Thrust. Buong lakas niyang itinusok ang espada, balot ng bughaw na enerhiya, diretso sa leeg ng kalaban. Lumitaw ang system notification, siya ay nagwagi laban kay Wang Dachui, at nakatanggap ng 10 victory points. Pagkatapos ng laban, muli siyang lumitaw sa virtual space, hindi makapaniwala sa nangyari. Iyon ang unang pagkakataon na matagumpay niyang nailabas ang Pale Dragon Point Thrust sa isang tunay na laban. Doon niya lubos na naunawaan kung bakit sinasabing ang pagiging bihasa sa espada ay hindi nangangahulugang pagiging tuwid o iisa ang anyo. Ang tunay na husay ay ang kakayahang magbago, maaaring maging matigas o malambot, lantad o nakatago, gumalaw na parang kidlat o damaloy ng banayad at mahaba. Bilang huling anyo ng Flowing Light Sword Art, ang Pale Dragon Point Thrust ay tila itinuro sa kanya ang isang mahalagang aral. Ang espada ay maaaring gamitin ng hayagan at marangal, ngunit maaari rin itong maging lihim at mapanlinlang. Tahimik siyang napangiti habang pinagmamasdan ang kanyang espada, at marahang sinabi sa sarili. Ang espada ay isang sandatang walang tiyak na anyo. Lumabas ang abiso sa system, binabati siya. Malinaw na lumaki ang kanyang kasanayan, ang Flowing Light Sword Art ay tumaas mula Tier 1, 89% hanggang Tier 1, 70%. Sunod-sunod pang lumabas ang abiso, ang Flowing Light Sword Art ay muling umangat at nag-improve. Habang paulit-ulit niyang nakikita ang mga mensaheng ito, napagtanto ni Chendo na ang tunay na laban ang nagpapalalim ng kanyang pag-unawa at kasanayan. Ang bawat pag-atake, bawat depensa, at bawat galaw ay nagdadala ng bagong aral. Kaya naman, sa loob ng virtual space, ninais niyang lumaban pang muli, paulit-ulit, pinipilit na maunawaan ang asensya ng Flowing Light Sword Art. Tumagal ang kanyang labanan hanggang sa maramdaman niya ang gutom. Sa parehong sandali, biglang tumunog ang kanyang bracelet. Isa pang abiso ang lumabas, binabati siya, na nakapasok siya sa top 10,000 ng Blue Star Youth List. Hindi makapaniwala si Chendo sa kanyang nakita, ang pangalan niya ay nakalista sa loob ng Blue Star Youth List, isang karangalan na hindi niya inaasahan. Agad niyang hiniling sa system na ipakita ang lahat ng detalye ng kanyang Blue Star Youth List. Lumabas ang datos, ang kanyang ranking ay ika-6,219. Hindi lamang iyon. Sa 7th Biosphere Youth List, nasa ika-654 siya. Sa Giant Bear Realm Youth List, nasa ika-55.
Sa Purple Cloud District Youth List, nasa ika-7. At sa Liang City Youth List, nakalista siya sa ika-1. Labis ang tuwa ni Chendo, hindi niya inaasahan na matapos niyang makuha ang Pale Dragon Point Thrust, siya na ang numero 1 sa Liang City Youth List. Dahil dito, tiyak ang kanyang slot sa Hangsi Class, ang klase ng mga piling estudyante na may potensyal na maging pinakamalakas. Lumipat ang eksena sa labas ng Liang City No. 1 High School. Maraming estudyante ang naglalakad patungo sa paaralan, at isa na rito si Chendo. Biglang natigilan siya nang may tumawag sa kanyang pangalan. Isang guro, halatang galit na galit, ang lumapit at pinagsasabihan siya ng mataas ang boses. Hindi raw ba niya alam bumati kapag may nakikitang guro? Nasaan ang asal niya? Ang guro ay si Feng Liguo, Dean of Students ng Liang City No. 1 High School, at ikalawang tiyuhin ni Feng Rui. Gulat na gulat si Chendo, ngunit mabilis niyang binitiwan ang isang maayos na pagbati, "Magandang araw po, guro." Sa loob ng kanyang isipan, nagtatanong siya, sino nga ba ang taong ito? Lumapit ang guro at dinuduro siya, sinasabing sa bagong semestre ay magsasagawa siya ng pangkalahatang inspeksyon sa ayos at pananamit ng mga estudyante. Tinanong si Chendo kung ano ang suot niya ngayon. Seryoso niyang sinagot, uniporme po ng paaralan. Halos pigil na pigil ang mga estudyante sa kanilang pagtawa. May ilan pang nagkomento sa gilid na baka mapahamak si Chendo dahil sa galit ng guro. Alam nilang hindi pa nakalabas ng ospital si Feng Rui at tiyak na maghihiganti ang ikalawang tiyuhin nito. May narinig pa silang chismis na nanalo si Chendo dahil uminom daw siya ng bawal na gamot, kaya naman deserve daw yun. Hindi makapaniwala ang isang estudyante. Akala niya ay talagang sobrang malakas si Chendo. Galit na galit ang guro habang tinuturo ang uniforme ni Chendo, sabay sigaw na hindi pasado. Ngunit mahinahong ipinaliwanag ni Chendo na ang lahat ay alinsunod sa patakaran ng paaralan. Hindi ito tanggap ng guro, galit na galit siyang sumisigaw at biglang hamampas ng stick. Agad naman itong sinalo ni Chendo gamit ang kanyang kamay. Patuloy ang guro sa pagsisigaw, sinasabing sumusuway siya sa disiplina, tumutol sa guro, at kaya ay i-report siya sa principal para ipatalsak sa paaralan. Sa gitna ng tensyon, biglang may nagtanong, sino ang naghahanap sa kanya? Lahat ay napalingon sa direksyon ng dalawang lalaki. Ang isa ay si Limo, principal ng Liang City No. 1 High School, at ang isa naman ay si Wang Angquan, ang alkalde ng Liang City. Nagmamadaling lumapit ang guro at itinuturo si Chendo sa principal, ngunit hindi siya pinansin. Agad na lumapit si Limo kay Chendo at magalang na tinanong, kung siya ba si Chendo. Agad namang sumagot si Chendo sa pamamagitan ng pagtango. Magalang siyang nakipag-usap, ipinaliwanag ng principal na sadyang pumunta sila rito upang makita siya. Ipinakilala rin ng principal si Mayor Wang, na direktang humawak sa balikat ni Chendo bilang tanda ng respeto. Nagbigay galang si Chendo sa mayor at sa principal, saka nagtanong kung maaari ba niyang malaman kung tungkol saan ang paghahanap sa kanya. Ipinaliwanag ng mayor na siya ang naging numero 1 sa Liang City Youth List at nakapasok sa top 10,000 ng Blue Star Youth List. Dahil dito, kinakailangan nilang makita kung anong klaseng talento ang mayroon siya. Pabirong sinabi ng mayor habang tumatawa, anong klaseng halimaw nga ba ito? Gulat na gulat ang guro at pati na rin ang mga estudyante. Hindi nila maiwasang maniwala na si Chendo ay nakapasok sa Blue Star Youth List sa loob ng top 10,000, isang tagumpay na higit pa sa inaasahan ng lahat. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.